Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ng iyong saklolo sa kagipitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sasidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan,
Nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin, kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hinirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay lagana, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan, kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno.
Kung ang iyong kamayang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kaniyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya, at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala, itinulak niya ang kaniyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos. Dahil ngayon, araw ng Biyernes, araw ng mga deboto, araw ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po mga kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating pagninilay, bigyan po muna natin ng isang malakas na papuri at parangal ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon ang matinding pahayag ni Jesus. At dito mga kapatid, kanyang sinabi, noong panahon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig niya na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang makiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Grabe, di ba mga kapatid? Hindi lang yung gawain ang kasalanan, pati na rin ang ating intensyon. Maaari tayong magkasala. At napakaseryoso ni Jesus dito. Bakit? Dahil gusto ni Jesus Nazareno na ituro sa atin ang integridad at kalinisan ng puso ay hindi lamang tungkol sa panlabas nating imahe, kundi ito'y patungkol din sa panloob na katapatan na meron po tayo. Madalas marahil ang nasasabi natin sa iba, wala naman akong ginagawa eh. Pero mga kapatid, maraming beses, ganyan din tayo sa ating buhay. Yung tipong sinasabi natin, wala naman akong ginagawa, pero para sa atin, okay lang naman na tumingin ng malaswa. Okay lang naman na mag-isip ng masama. Pero sa totoo lang mga kapatid, may mga bagay na kahit hindi mo ginagawa, sinisira mo na ang iyong puso. Halimbawa, yung tapat ka nga sa asawa mo, pero may emotional investment ka naman sa ibang tao. Yung nasa relasyon ka nga, pero sa isip mo, may fantasy ka na hindi siya kasama. Yung nagsisimba ka nga, pero niloloko mo ang sarili mo at sinasabi mong, okay lang na gawin ko ito. Hindi naman ako kagaya ng ibang tao. Kaya mga kapatid, ang sinasabi sa atin ni Jesus, cut it off, putulin mo. Kung may mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Diyos, alisin mo na yan. Radikal ang pagtawag niya sa atin mga kapatid, hindi para pahirapan tayo, kundi para protektahan ang ating mga puso. Dahil sa panahon ngayon, mga kapatid, sa ating mundo, ang lust at dishonesty ay parang normal na lang. No? Sa social media, puro temptation ang ating nakikita. Sa trabaho, minsan may tukso na maglihim o gumamit ng kapangyarihan sa maling paraan. Sa friendship na meron po tayo, no? Kahit biruan kung minsan may halong mali siya. Pero ang tanong mga kapatid, ano ang ginagawa ng iyong puso? No?
Kung minsan kasi, hindi mo na kailangang mahuli sa akto para masabing may mali kang ginagawa. Dahil kahit sa mata ng Diyos, ang pagnanasa na hindi mo nilalabanan, hindi mo iniiwasan at hinahayaan mo lang na mangyari sa iyong buhay ay isang pagtataksil na rin. Kaya naman ito ang katotohanan. Mas mahirap maging tapat kung hindi buo ang ating puso. No? Uulitin ko po, no? Mas mahirap maging tapat kung hindi buo ang ating puso. And with that, Jesus invites us to examine our hearts, not only our action. Minsan, mga kapatid, ang problema ng mundo ay hindi lang kasalanan sa labas, yung mga kasalanan na nakikita natin, bagkus minsan, ang problema ay nanggagaling sa pagkabasag o pagkasira ng ating puso. Kung ano ang nasa loob natin. Pag hindi buo ang puso mo kay Lord, lahat ng bagay, madali mo nang bitawan. Yung tipong tapat ka lang kapag convenient, mabait ka lang kapag may kapalit, malinis ka lang kapag may nakatingin. Pero kapag buo ang puso mo sa Diyos, kahit walang pumapalakpak, kahit walang kapalit, kahit walang nakatingin, you strive to live right. And that is purity. That is integrity. At ngayon, mga kapatid, ginugunita po natin si San Antonio de Padua, na kilala natin bilang patron ng mga nawawala. Pero higit pa roon, siya ay isang mangangaral ng katotohanan, tagapagtanggol ng purity ng doktrina at lalaking may dalisay na puso. Hindi siya naging banal dahil hindi siya tinukso. Naging banal siya kasi pinili niyang manatiling buo kahit ang paligid niya ay sirang-sira na. Kaya minsan, mga kapatid, hindi mo na kailangang harapin ng mga bagay na nawawala. Baka ang tunay na nawawala sa iyong buhay ay ang integridad mo. Kaya ang kailangan mong gawin ay hanapin ito at bumalik sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang pagiging malinis sa puso ay hindi lang utos, bagkus ito ay isang paanyaya sa atin na maging tapat kahit walang nakatingin, maging buo kahit sirang-sira na ang ating mundo. Pero ang tanong sa atin, mga kapatid, handa ka bang putulin ang mga bagay na nagpaparumi sa iyong puso para mas lumalim ang iyong ugnayan sa ating Panginoon? Kasi sa huli, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa pag-iwan sa mga maling bagay, bagkus ito ay patungkol sa pagmamahal natin sa Diyos ng buong buo, ng tapat at ng dalisay. At bilang pagtatapos po ng ating pagdinilay, lagi po nating pakatandaan, mas masakit ang mawalan ng integrity kaysa mawalan ng pansamantalang ligaya. Dahil ang malinis na puso ay puso na kayang tumingin sa Diyos ng walang pag-iiwas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Sa bawat intensyon at panalangin ng ating itutugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa
na manatiling magkasama sa banal ng pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay nilang pinagsama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay may asawa, naway patuloy na magsumikap na isabuhay ang kanilang mga pinangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw na may mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Makapangyarihang Ama, ibinigay mo sa amin ng kasal upang maging tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming mamuhay sa kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo ng kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikap kay San Antonio parang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ng karirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa 11, stay with me tayo. Naka-blast mo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kasalanan namin pinasan mo. Buhay mo ang naging sakripisyo, kabayaran sa bayang nagsusumamo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa, nagbibigay sigla sa buhay naming puno ng pusa. Sa pagsubok at pangamba, ikaw ang aming gabay. Sa iyong mga kamay, buhay namin inaalay. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Panibaguhin mo kami, Panginoon, nang naayon sa kalooban mo, upang masundan namin ang landas patungo sa iyo. O mahal na pong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang matid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. O mahal na poong Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang atid mo, patawad ang aming samo. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Binyagang Bayan 2025. Sa darating po na June 21, 2025, araw po ng Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang. Handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais
maaari po kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. At para po sa mga katanungan at detalye, maaari po kayo mag-message o pumunta sa Facebook page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista po ay sa June 18, 2025, araw po ng Miyerkules. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza Saman lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin po sa mahal na Poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes, magsilud po ang lahat. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal ay magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtam naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang panawagan sa atin ni Jesus Nazareno ay panatiliin nating buo ang ating mga puso nang sa gayon tayo ay hindi matukso ng kasalanan ng mundo at magawa natin makapagmahal ng tapat at totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos,
Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa, humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarapat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.